parang kagaya natin, tingin nyo, meron kayo mag-exist pa na bayani na ipagtatanggol yung bayan. Feeling ko, Iba yung situation ngayon sa situation. yun. Siguro pwedeng magkaroon ng maraming hero. Kasi teachers are heroes, di ba? Na parang maliit yung sahod pero they are willing to impart their knowledge. That's something parang very noble to do. Tapos, iba kasi yung hinihingi ng panahon natin ngayon. Hindi hinihingi ng panahon natin ngayon na humawak tayo ng sandata at makipaglaban sa mga dayuhan. Ang hinihingi ng panahon natin ngayon ay parang maging magaling tayo at in a way na hindi lang yung sarili natin yung mapapaunlad natin yung mismong bansa natin. Oh, tama yun. Kasi kahit sa simple way, pwede kang makatulong sa kapwa mo. Pwede kang maging hero. Kasi yung concept naman ng hero, hindi lang siya nakakulong parang sa apat na sulok ng kwarto. Parang yung mga estudyante, hindi ka lang magaling sa loob ng room kasi kailangan mo ma-explore yung parang you get out of the box. Parang ma-explore mo yung iba't ibang bagay sa daigdig. Hindi ka lang puro akals ganyan, kailangan mo rin mga activities in which magbo-boost up sa'yo para maging totoo kang tao. At the same time, para maging tunay na bayani sa sarili mo. Kahit hindi ka maturing ng ibang tao na bayani, pero sarili mo, kung alam mong nagawa mo na yung mga bagay na mapagpasaya sa'yo, at the same time, nakatulong ka sa kapwa mo, kahit simple way nga yun, o sa sa ibang paraan, ang pinaka-importante dito ay nakatulong ka, na tingin mo, ikaw ay bayani. Yun kasi yung parang national hero sa akin. Kaya yung Philippines sa Century Hen ay isa siyang nagpapatunay na ang Pilipinas ay nag-exist kahit wala yung iba't ibang country, nag-exist talaga siya kasi yung mga Pilipino ay magaling mga Pilipino, ilang salita sa gawa. Itong letter sa women sa Malolos, ano nga ba nangyari dun sa Malolos? Kasi nung panahon na sumulat siya dun sa mga women ng Malolos, yun yung nagpetisyon yung mga babae doon na makapag-aral sila ng Spanish. Yun. So, nagpetisyon sila, bilang matapang sila, nagpetisyon sila sa Governor General ng Philippines na palagay ko ay bihira yung gumagawa ng panahong yon. Doon, sa mabuti naman, fortunately, pinayagan sila. Pero ang sabi lang, wag gabi at may under supervision ng isang female teacher. Yun. Kasi hindi ko nga alam bakit bang ang nasa petition ng mga babae ng Malolos si gusto nila mag-aral ng gabi. Bilang, di ba, mahihingi ng mga tao lang, syempre, hindi sila pinayagan na gabi. Yun. Sino ba nag-convince kay Rizal? Si Marcelo H. Del Pilar. Kinonvince siya, si Rizal, ni Marcelo H. Del Pilar na sumulat dito sa mga babae to para ma-inspire naman daw yung mga Pilipino na gumawa ng action tulad ng mga babae sa Malolos. Ano bang unang tingin dun sa unang laman nung letter na yon? Yung women daw ay na banggit as katulong, sabi doon sa lecture. So, etong pagkakabanggit niya na katulong ang mga babae ay parang nagsabi daw na rusty yung Tagalog ni Rizal. Parang proof na hindi talaga siya marunong magtagalog masyado kasi masyado siyang matagal na sa ibang bansa. So, medyo naging bias daw, hindi gender sensitive. Bilang nung panahon yun, hindi pa naman talaga masyadong gender sensitive yung mga tao. Pero ako, sa palagay ko, hindi naman talaga alam ni Rizal na sa panahon ngayon ay magkakaroon ng ibang connotation ang word na katulong. Kayo ba? Anong tingin niyo? Yung pagkakasabi niya ba na katulong sa babae ay medyo insensitive nga ba para sa mga babae nung panahon yun? Bilang, yun nga, hindi naman niya alam na baka magkaroon ng ibang connotation ang katulong sa panahon ngayon. Feeling ko hindi niya meant na ibaba yung mga babae noon. Yun lang talaga yung word na nagamit niya. Pero kung babasahin mo naman kasi yung sentence, hindi naman ako na-oppress. Yung next ay freedom and reason are inherent. In-emphasize daw ni Rizal dito na ang mga babae ay education ay hindi lang dapat sa lalaki ibigay, na dapat ang mga babae ay magkaroon din ng freedom sa sarili nilang thoughts at sa education. In-encourage niya yung mga kababaihan ng Pilipinas
na i-inform ang sarili, na makipag-usap sa iba para ma-educate yung sarili nila at hindi lang yung puro mga tradisyon lang yung nakukuha nila kasi yun lang napapasok kanila since hindi sila nakakapag-aral talaga. Sinabi din dito na like mother, like nation daw. Kasi una, parang motherhood daw at being a wife, ayun lang daw yung nagiging contribution ng mga kababaihan sa nation building. Yun lang yung sabi dito sa letter. Tapos may isa pa siyang parang medyo bias doon na hindi na mabanggit yung daughters. Dahil parang ang sinasabi ng lagi ay sons, educate your sons, be glad for your sons, ganon. Tapos, ang role daw ng wives ay dapat ma-maintain para daw ma-maintain din ang identity ng race. At dito rin dinescribe yung ideal woman, mother, or wife. So, sa tingin niyo, ano ba ngayon ang ideal woman or mother or wife? Siguro yung someone who can stand on her own, na parang kaya niya ng support